The Golden Boy Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon ay ang kwento about the Maharlikans gold at the untold story of the kingdom of Maharlikans, now called the Philippines. Okay, in the early 1930s, Europe was in a depression and Germany was financially bankrupt. An unknown party leader promised the German people that he could create jobs and boost its economy. The Germans dared him and put him into power. His name is Adolf Hitler. In June 1933, the Vatican and Hitler, a Roman Catholic, signed a concordat for mutual protection and enhancement. Shortly after that, Hitler was loaded with money. Ibig sabihin nito, pinahiram ng Vatican si Hitler para mag-umpisa siya ng kanyang mga proyekto. Pero nilagay ito sa budget para sa giyera. He built a massive army, si Hitler yan, and manufactured weapons for the war. Then Hitler took Poland. Ang Poland noon ay hindi pa yan bansa. Yan ay isang buffer zone lamang. In 1918, the land was part of Germany and used as buffer zone to separate Germany from Russia. But when Hitler reclaimed it, England declared war on Germany. Bakit kaya nag-declare agad ng giyera ang England sa Germany nang kunin ni Hitler ang Poland? Throughout the Spanish occupation of the Maharlika, members of the Tajian Taliano clan have been visiting Europe since some of their relatives were English and Austrian. From 1866 to 1898, Prince Julian Macleod Taliano had also been frequenting the Vatican. Bumibisita pala itong mga Taliano sa Vatican. In 1934, under Pope Pius XII, the Vatican negotiated with member of the Filipino royal family, the Christian Taliano clan in Maharlika. Ang Maharlika ay itong Pilipinas ngayon. An agreement was reached that 640,000 metric tons of the Taliano gold would be lent to the Pope. Ito pala yung origin ng Vatican gold. Galing pa rin sa Taliano, kaya ibinalik yan sa Saba. Binalik sa mga Taliano after na hiniram ng Vatican. This was part of that gold accumulated by the Southeast Asian Srivijayan Majapahit Empire sa India. During its glorious reign of 900 years, in 1939, two members of the Taliano family and Roman Catholic priest, Father Jose Antonio Diaz, brought the gold from Kota Kinabalu, Saba to the Vatican. So galing sa Saba, sa Kota Kinabalu, dinala sa Vatican. Pinagamit kay Hitler. After doing this, Father Diaz went back to the Maharlika, and after doing this, Father Diaz went back to the Maharlika and resided in Cabanatuan City. After World War II, he facilitated the safe return of the 640,000 metric tons of gold from Vatican to the Maharlika. Manuel Aconia Rojas, a relative of Aconia, Tajian Taliano clan, then a congressman and a bishop, Enrique Sobrepina Sr., in the presence of attorney Lorenzo Tanyada. So merong mga witness to. Lorenzo Tanyada received the gold in Manila, and lease agreement was made between the Taliano clan and the Maharlika government. So meron palang lease agreement nito. A total of 617,500 metric tons of gold was deposited in the newly installed Central Bank of the Maharlika to comply with its requirement for gold reserve. Under the terms of contract, the Central Bank became the holder of that gold. The lease agreement will expire in the year 2005. So meron talagang ang unang dinig natin dyan ay merong 400,000 metric tons of gold bars sa basement ng Central Bank. Pero meron palang mahigit. Merong pang 617 0.500 metric tons. Saan kaya napunta ang 200 metric tons nito?
Having gained the trust and confidence of Father Diaz, the Taliano clan made him the main negotiator and trustee of their gold. Father Diaz in turn hired the services of attorney Ferdinand Marcos. Ito na, pumasok na si Ferdinand Marcos. Then highly recommended brilliant young lawyer, having attained notoriety when he successfully defended himself the nalundasan case in 1939. Ito yung nakulong yata si Marcos dito. Ito yung nalundasan case. At napanalo niya ang kaso. Siya yung nag-attorney sa kanyang sarili. Kaya genius eh. The Taliano clan paid commission to Father Diaz and attorney Marcos. Ito na. Kaya pala nawala yung 200 metric tons. Ay ito 2,000 metric tons. Dahil 30% of the gold ay binigay kay Father Diaz at Marcos. In 1949, two richest men in the world were Father Jose Antonio Diaz and attorney Ferdinand Marcos. Tama nga yan, merong balita yan sa newspaper noon, 1969 yata, na si Marcos ay third richest man in the world. Pangatlo, sino kaya yung una at pangalawa? Between the two of them, legitimately earned and owned, andito pala 192,000 metric tons of gold ang napunta sa kanilang dalawa. Kaya ang natira sa 600 metric tons na gold sa Central Bank, ay ang natira ay 400,000 metric tons. Nakakalula naman yan. Kahit sa pagbasa, ang hirap basahin eh. So, Ferdinand Marcos withdrew their share of the gold from Central Bank and minted it. Ito na yun, tinunaw ni Marcos ang kanyang hati, about 190,000 metric tons, malapit sa 200,000. So ito, RP Central Bank, ito yung tatak sa gold bar. Sometime later, Father Diaz and Marcos brought their gold to Switzerland in the Swiss Bank Corporation in Zurich. The remaining 400 tons, ito na yun, yung naiwan sa Central Bank of the Philippines ay 400 metric tons. Ito na yung hinahanap ng mga tao kung nasaan na. Kasi pagka-depose ni Marcos ay naiwan ito sa Central Bank. Nakalagay kasi yan sa safe vault. At ipinuslit daw yan sa panahon ni Pinoy. Ipinuslit. At ewan natin kung nakabalik pa yan. Basta't ang natira dyan sa basement ng Central Bank ay nasa ano lang yata eh. Nasa 200 tons lang ang natira dyan. So 400,000 metric tons of Taliano gold is in the third floor basement. Napakalalim pala ng basement niyang merong third floor basement. Minting plant, ito yung actually yung nagpatayo niyan si Marcos, yung minting plant, kasi yun talaga niya, natutunawin yung mga gold bars kasama yung mga Yamashita gold bars. Tutunawin yun at tatakan ng Central Bank of the Philippines at ideposito doon sa Zurich, Switzerland. Ang iba niyan ay binenta nila ni Father Diaz at ang diniposito ay pera. Hindi lahat ng kayamanan dyan sa Switzerland ay yung gold bars. Meron ding nakadeposito na talagang pera lang. Yun yung nabenta nila na gold. Trading kasi, nagtitrade. Kapag mataas ang value ng gold, ibibenta yan ni Marcos. Kasi nagtitrade siya ng gold. Kaya yung ibinenta nila PBM nung bago lang, trading yun. Kasi bumibili tayo ngayon ng mga kagamitan sa panggera. Napakalaki ng budget. Trilyones, 30 trilyon yata pesos ang budget lahat. Kaya saan kukunin yun? Hindi, kumuha muna tayo ng ginto diyan sa reserba, sa ating gold reserve. Si Marcos naman ang nag-ingat niyan, ang kanyang ama. Kung wala yung CFM, ay wala din yung diyan, ginto sa basement ng Central Bank.
Kaya wag natin sisihin kung nagbenta si PBBM kasi sa kanyang ama yan. Yan yung naipon nila galing sa Talyano. So there are 950 metric tons of gold declared missing in International Court of Justice, picked up by Yamashita from its European ally. Ito na. Ito yung hinahanap na mga nanakaw ni Yamashita sa buong Asia. 950,000 metric tons. Napakarami pala. Ang alam ko dito ay 7,000 metric tons lang eh. Pero all in all pala ay 950,000 metric tons. Kaya ang mga ginto ni Marcos na nakadeposito ay open pa rin yun para sa claimant. Kaya binigyan siya ng 30 years na palugit bago makuha ni Marcos muli. Kasi baka mayroong mag-claim. Kasi ang mga ginto na yan, alam ng mga claimant na nandun na kay Marcos. At dineposito na sa mga bangko. Kaya kung mag-claim sila, kailangan nila ng ebidensya na sa kanila talaga yon. Ngayon ang problema, minted kasi yon, tinunaw muli. Iniba ang carats, iniba ang bigat, resize, at may silyo, merong serial number ng Central Bank of the Philippines. Kaya mahirapan na talaga sila sa pag-claim. Example lang, Burma, Cambodia, mahirapan na sila sa pag-claim ng kanilang gold bars kasi wala na silang serial number na makikita pa. So ito, another 250 tons of the Japanese loot around Southeast Asia are both now in the Maharlika. Ayan. So, Talyano gold, hiniram ng Vatican, binalik sa Talyano, nilagay sa minting basement ng Central Bank, tinunaw, dinala nila Marcos sa Switzerland, bininta ang iba diniposito. Plus na dagdagan pa. Ito nga ang sabi ko na pati yung Yamashita gold bars ay tinunaw din diyan mismo sa basement ng Central Bank. So this country, the Philippines, became the holder of 1.6 million metric tons of gold bars. Ito yung sinabi ni Karen Houdis, yung lawyer ng World Bank. Kaya nga si Father Diaz or Jose Rizal at si Ferdinand Marcos Apolacay ay sila yung pinakamalaking share diyan sa World Bank at Global Debt Facility. Kasama na yung International Monetary Fund, IMF, World Bank. Yan. Nagpapautang kasi yan. Pinapautang nila yung kayamanan sa buong mundo kung sino yung bansa na nangangailangan ng utang. Pautangin kasi World Fund eh. At ang nagtayo pala niyan ay si Jose Rizal at si Apolacay. Jose Rizal aka Father Antonio Diaz. Okay, so ito na yung kaya pala lumabas na 1.6 million metric tons of gold bars. Walang naniniwala nito. Talagang wala. Pero si Karen Houdis, alam niya eh. Bakit ba naman sinungaling si Karen Houdis? Hindi naman siya bibigyan ni Marcos kahit isang gold bar. Bakit gawa siya ng kwento? Yung purpose ni Karen Houdis ay whistleblowing talaga. Yung malaman ng buong mundo. Kaya sabi ni ni President Bush noong pagbagsak ng Twin Tower ng New York. Meron din palang doon si Marcos eh. Mga gold na deposito sa Twin Tower. Merong bangko doon na doon nakalagay pala yung mga gold. Kaya isa yun sa sa tinarget ng kung sino mga nag-target noon para mahakot yung mga gold bars doon. Biglang nawala. So 1.6 million metric tons of gold bars lahat. Meron tayo ang Pilipinas. Ikinalat sa buong mundo
170 banks ang nilagyan all over the world. Kahit sa Russia ay meron doon. Kaya si Putin, alam ni Putin na mayroong Marcos Gold Bar dyan. And even now, thousands are secretly digging for it, including Japanese treasure hunters. Ito naman yung ibinaon muli ni Apo Lakay. Ang iba kasi ay hindi na nadala sa ibang bansa, kaya ibinaon na lang dito sa Pilipinas in a secret, concealed, and unpenetrable, hindi ma-penetrate na mga bunkers. Sabi din niya ni Karen Hodis na most of it is hidden, buried securely in the Philippines. Kaya maraming nag-treasure hunt pa rin. So ito, the Wall Street Journal in its November 15, 1985 issue, hindi pa na-depose dito si Marcos. 1986 na-depose eh. Issue wrote that 2/3 of all gold in the world is in the Maharlika. Naku. 2/3 of all the gold in the world is in Maharlika. Ito yung hindi alam ng Rappler. Kasi yung Rappler sulat ng sulat eh. Na check facts daw, check the facts. Na false daw yung Marcos Gold. Eh, ito ang hindi nila alam na kwento. So 1/3 is divided among the rest of the countries. So 1/3 lang ang nasa Amerika, nasa Germany, nasa Russia, nasa China. Very few Filipinos knows this. Kaya Rappler, basahin nyo ito para malaman nyo, wag na kayong fact-check dyan. Sabi nyo pa na ang ginto ng buong mundo ay ganito kadami lamang, kaya hindi pwedeng ganito kadami ang ginto ng Pilipinas. Ngayon, alam na natin na 2/3 of the world's gold is in the Maharlika, the Philippines. At 1/3 lamang ang pinagati-hatian ng iba't ibang mundo, iba't ibang bansa. Kaya ang Amerika, saludo talaga sa atin yan eh. Kahit ang Russia, saludo yan sa atin. Kaya nga ang Russia hindi nagsalita ng masama sa Pilipinas. May utang pa daw yan eh, kay Marcos. Ang Russia, mayroong utang. Hindi pa nakapagbayad. When Marcos took over the government in 1965, ayan, 1965, 1950s pa lang, mayroon ng account si Marcos sa Switzerland ng mga ginto. Kaya hindi nagnakaw yung tao. Yung utang natin na 20 billion noon, alam nyo ba na 20 billion lang ang utang? Pero yung project na nuclear power plant sa Bataan ay 50 billion pesos. Nuclear power plant lang yun, 50 billion na. Utang natin 20 billion lang. Eh, gumawa pa si Marcos ng San Juanico Bridge, ng Mactan Bridge. Gumawa pa ng International Airport. Gumawa pa ng UCCP, ng mga hospital dyan sa Taft Avenue sa Manila. Gumawa pa ng mga legislative building. Di ba ang dami-daming ginawa? Mga highways, Mindanao, Visayas, Luzon, mga tulay, infrastructure. Trilyon-trilyon ang gastos ni Marcos noon, pero ang utang ay 20 billion lamang. Kaya hindi nagnakaw, di ba? Ngayon, tayo ay meron tayong 13 trilyon utang bawat taon. Halos bawat taon yan. Pero ang nakapagbayad lang na presidente ay si PBBM, hindi yan alam ng lahat. Na last year, 2023, binayaran ni PBBM 13 billion natin na utang sa World Bank. Binayaran. Walang nagsalita eh. Walang nakakaalam. Sabi ay utang ng utang daw si PBM. Siyempre meron tayong yearly budget para sa mga proyekto, kaya umuutang na naman tayo ngayong 2024 at sana mabayaran yan sa 2025 uli ni PBBM. Kaya hindi mauubos yung utang. Ang importante, hindi lumalaki. Ang utang, 20 billion lang yung utang ni Marcos. Pag upo ni Cory, nagiging trillion eh.
hanggang sa sumunod na mga presidente, trilyon-trilyon ng utang. Isa lang ibig sabihin yan, hindi sila nagbayad. Binabayaran nila ay interest lamang. At ang World Bank, alam nyo ba, respetado ang Pilipinas eh. Alam nila na may mga ginto dyan sa World Bank ang mga Marcos na ginagamit ng World Bank. Kasi isa nga sa may-ari, si Marcos dyan. Kaya, pinapautang lang tayo palagi hanggang sa magkanong utangin natin pwede. Kasi meron tayong mga secret gold account dyan sa World Bank. So ito, President Aquino inherited the foreign debt of 24 billion. Ito yung utang natin. 24 billion lang Pero pag kalipas ng 5 taon sa pag-upo ni Cory Aquino ay nagiging trilyonis na, dolyares ang utang natin. This means that President Marcos during his 20 years of absolute rule only incurred a measly 1 billion foreign debt to build up this nation. Ayan, meron ng utang, kahit 20 billion yung utang na yan, pero na-build up ang Philippines. Yung talagang pinakamalaki na project, yung Bataan Nuclear Power Plant, kasi 56 billion yata pesos ang gastos dyan. At tapos na yan, hindi lang ginamit ni Cory. Dahil ayaw ni Cory na babango ang pangalan ni Marcos. Kasi kalaban niya Sayang nga. Kung ginamit lang natin ang nuclear power plant, ay tayo ang pinakaunang nasyon sa Asia na gumagamit ng nuclear energy. Hindi sana tayo kulilat at hindi tayo maghirap sa mga bill. Diba? So hanggang Mindanao, Visayas, Luzon, ang ibibigay na kuryente na power niyang nuclear power plant na yan sa Bataan. Kaya balak na buksan yan Pinag-aralan pa yan ng South Korea kung kaya nila na i-develop muli kasi matagal ng hindi nagamit. At hindi pa talaga yan nagamit. Kaya lang obsolete na yung mga kagamitan diyan. Kaya papalitan, lagyan ng mga bagong reactor kung ano man yan na mag-produce ng nuclear energy. Okay, so patuloy tayo. So ito na, ending part na tayo ng kwento. Ito, when Father Jose Antonio Diaz, ito yun si Jose Rizal, alias Severino Santa Romana, tinatawag to na Santito, died in 1974. Si Jose Rizal ay namatay 113 years old ang kanyang edad. Marami ang hindi naniwala pero malusog naman na tao si Rizal. Yung binaril sa Luneta, yun ay double. Hindi pa uso noon ang movies. Pero magaling talaga ang Europe gagawa ng mga ganyan. Kasi si Jose Rizal ang personal na doktor ng mga hari at reyna at prinsesa doon sa Inglaterra, sa England. At sa ibang parte ng Europa, sa Germany, nakarating doon si Rizal. Siya yung gumagamot ng mga mata. Kasi doktor to sa mata. At marunong kasing makipagkwentuhan ng iba't ibang lingwahe. Kaya marami siyang kaibigan na mga hari, prinsesa at reyna. At lingid sa kaalaman ng marami, si Jose Rizal ay bilyonaryo yan. Napakayaman na tao yan. Kaya kaibigan niya yung mga mayayaman na tao sa labas. So ito na. Nang mamatay si Jose Rizal in 1974, all that 30% commission in gold became legendary Marcos Gold. Ayan, binigay niya na yung 30% niya sa Talyano. Bali 15% kasi hati sila ni Marcos. Ay binigay niya na kay automatic kay Marcos. Kaya nagiging Marcos Gold ito.
After providing for his family in Marcos' letter of instruction, the whole wealth derived from this was supposed to be given to the Filipino people. So ito na yung Marcos Wealth for Humanity. Supposed to be, sabi ni Jose Rizal na dapat ibigayan sa, kasi alam naman natin na patriot si Jose Rizal. Gusto talaga ni Rizal na ibigayan sa mga taong bayan, sa mga Pilipino, ang 30%. Kaya ang sabi ni Marcos ay kahit 10% na lang sa kanya, para sa kanyang pamilya din ay maiwan. Kaya ang last will testament ni Marcos ay 30% wealth for humanity, 10% lang ang kunin niya para ipamana niya kina Wonder Boy. Walang ibang Wonder Boy kundi si PBBM. So 10% lang sa kayamanan na yon, yung nakakalat sa buong mundo. Hanggang ngayon tumutubo ang mga yan. Walang naniniwala niyan, pero kapag halongkatin mo tong mga kwentong ito, ay maniniwala ka na. So, some politicians and churchmen kept on saying this all ill-gotten Marcos wealth. Ayan, kasi mga dilawan eh. Kasi tulo laway sila eh. Wala sila niyan eh. Until today, it is in Marcos' secret accounts. At baka, nabuksan na nga ni Wonder Boy ang ibang account yan. Okay, at sana susundin ni Wonder Boy ang habilin ng kanyang ama na dapat ay 90% of the gold for humanity ay mapunta sa proyekto sa Pilipinas. Kung hindi man yan ipamimigay sa bawat tao, ay gamitin yan sa pagpaunlad ng Pilipinas, sa pag-modernize ng armed forces, sa infrastruktura, sa teknolohiya, sa science, at sa edukasyon ng mga bagong henerasyon. Okay, napakahaba ng kwentong ito. Ako'y magpaalam na mga katiyats, at sana ay meron kayong nakuhang kunting kaalaman tungkol sa The Marcos Gold. Hanggang sa muli, God bless us all at ingat kayong lahat.